At dahil hindi nga pala tayo nag-success, mag-breed na ako ng panibagong beta. Syempre guys, pinili ko na yung pinakamaganda. Pinagsabay ko na nga pala sila para hindi naman sayang ang panahon. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, magbibreed ako ng panibagong beta. Wala nga palang itlog ang nabuo dito at puro bula na lang. Medyo nakakadismaya lang dahil excited ba naman ako mapadami sila. Kaya naman ngayong araw magbibreed na ako ng pinakamaganda. Nagtanong din pala ako sa ating mga followers kung anong gusto nilang makita na ating i-breed. Nag-comment nga pala si Aselio Jau na Hawk Samurai daw at Samurai Female. Mukhang parehas naman kami ng iniisip at yun ang gagawin ko ngayong araw. Mukhang kondisyon naman tong dalawa at pwede na natin tong isa lang. Makikita nga pala sa ating video na hindi ko pa sila pinagsasama pero naglalandian na. Mukhang madidisgrasya ata ang ating female at matutuluyan na. Nakaredy na nga pala yung pagsasalangan natin kahapon pa. Kapag malamig nga pala ang panahon, naglalagay tayo ng asin. Nakakatulong kasi ang asin na magpainit ng kanilang katawan. Nakakatulong din pala itong magtanggal ng stress. Sa mga followers ko nga dyan, siguro naman alam nyo na ang pagbibreed ng beta. Kakailanganin lang natin dito ng konting pasensya. At syempre guys, kailangan din natin maghantay. Balang araw nga ay magbubunga din itong ating pagbibreed. At syempre guys, kapag napadami ko ito, mamimigay ako sa ating mga followers. Para naman lahat ng followers ko dito ay maging fish keeper na. Samahan nyo nga pala ako guys na manalangin na mag-success itong ating binibreed. Sana nga ay makagawa na ng bubble nest ang ating lalaking beta. Binabala ko nga rin pala magbreed ng full red. Napaka-solid kasi na kanyang mga fins. Nakapag-breed na nga pala ako noon at kulay green pa ang mata. Napaghalo ko kasi ang neon at kulay pula. First time ko nga din pala mag-breed ng Stardust. Gandang-ganda nga rin pala ako sa kulay nito na parang kalawakan. Kaya naman guys, kakailanganin natin ng panibagong lalagyan. Sayang nga ito dahil dito pa naman ako kumukuha ng mga kit-kite. Konting ingat lang din pala tayo sa pag-iimbak ng tubig, baka magkaroon ito ng dengue. Gumamit naman ako ng sponge na merong Scotch Brite para naman matanggal ang mga lumot nito at mga dumikit na stain. Styro na lang sana ang gagamitin ko dito. Ang kaso lang nagkaroon ng problema. Nabutas kasi ang ilalim nun kaya ito na lang ang ating gagamitin. At kung wala nga pala kayong water conditioner sa bahay, pwede na ang Talisa Extra. Ito na kasi guys ang nakasanayan ng ating mga breeder. Naglagay nga rin pala ako ng dahon para kainin ang ating mga fry. Naglagay nga rin pala tayo dito ng plastic linaw. Pagkatapos nun, pwede na nating ilagay ang babaeng beta. At syempre guys, hindi muna natin sila pinagsasama. Kikilalanin muna kasi nila ang isa't isa. Mahirap naman siguro sa part ng babae kung magbimbangan sila at hindi pa sila magkakilala. Char. Ilalagay naman natin to guys sa lugar na hindi nagagambala. Kapag stress kasi ang babaeng beta, mahihirapan sila magpalabas ng itlog. Dapat nga meron din silang taklob at kung saan pwede silang makahinga. At maghahantay nga pala tayo ng isang araw para bisitahin sila. Binabala ko din palang isa lang bukas itong ating Black Samurai. Ito nga pala guys yung sinama natin sa Tagaytay. Speaking of pagkain naman, meron nga pala tayo ditong available. Ito nga pala ay produkto ng Watchumpong at maraming salamat sa nagpadala. Magaling na rin pala itong ating mga Oscar fish. Sila nga pala ay nagkasakit at ngayon nakasurvive na. Kailangan ko na nga pala silang ilipat ng lagayan para makondisyon. Ito nga pala ay in-out na natin at i-message lang ako kung sino ang may gusto. Pinagsama-sama ko na nga rin pala ang lahat ng ating ornamental fish. Meron ditong gapi at mga tetra. Meron ding albino cross at red barb. Magpapalit na kasi ako ng alaga at magpo-focus na tayo sa mga beta fish. Binabala ko din kasi sumali sa mga show. At syempre guys, gusto ko rin magkaroon ng maraming trophy. Mapunta naman tayo sa ating mga giant crayfish. Medyo maliit pa nga sila at kailangan pa natin palakihin. Kapag malaki na nga pala sila, ay pwede ko na tong kainin. Char. Ito naman guys ang pinakamalaki kong alaga. Ito nga pala ang tinatawag na Copper Oscar. Napakasungit nga pala nito at napakatapang sa personal. Kapag hindi ko nga pala ito napapakain ng tama sa oras, tumatalon to sa kanyang aquarium. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!